klaruhin lang po namin at maganda manggaling po sa inyo, kinansela po ba talaga yung permit para sa prayer rally po this past few days? Well, sabihin natin, alam mo, no? Yung prayer rally na inisyu namin kay Reverend Father Samson, no? Pastor Samson, at 4 days before the rally, meron ng ibang tao na nagsasabi na siya na daw ang in charge sa rally, no? And humingi sa amin ng rather sumulat sa police. Itong sumulat sa police si Ben Villa at humingi na siya ng security assistance dahil may mga personalities from all over the Philippines who are coming, especially si former President Duterte. Okay. Kasama niya, mga kasamahan niya. So, tinanong namin, pinahanap ko yung binigyan namin ng permit si Reverend Pastor Ed Samson. Opo. At sinasabi niya ngayon na hindi na siya nakikialam at hindi na siya kasali sa grupo na kumuha ng permit, no? So hindi siya na yung gaganapin na rally, prayer rally nung May 7, hands off na siya doon. So sinasabi ko sa bagong grupo at itong pangalan na si Ben Villa, barely 4 days from May 7 at Sabado yon, May 4 na. Sinabi ko sa kanila, totoo ba ito na ito si Father Samson hindi siya nakikialam na sa rally? Siya ang binigyan namin ng permit eh. Okay. So sabi naman niya, sabi nila na tinanggal na namin si Father Samson sa grupo. Kaya sabi ko, we have barely 3 days from now and up to the rally. Yes, at sinabi ng pulis sa akin, sumulat, na Mayor, ikansilahin mo yung permit kasi it's barely 3 days. Wala tayong enough force to protect the personalities involved. At yung, especially yung crowd. At sabi nila, marami daw ang dadalo. Opo. At so sabi ko naman, yung sa bagong grupo, specifically kay Ben Villa, na well, this is the advice of the police. Pwede ba i-postpone muna ninyo ang rally? Opo. Kasi ang prayer rally ngayon, it's a partisan political activity. Hindi ko sinabi na huwag kayong mag-rally na hindi namin pinagbawalan kayo, but i-postpone lang ninyo. Okay. At kayo na mismo ang mag-apply ng permit in your name, sa pangalan na ninyo. At hindi nila, sinabi na, hindi Mayor, hindi, hanap na kami ibang lugar. So yun. Opo. So, nagkakita sila ng lugar, sabi nila sa Freedom Park na daw sila. Sabi ko, so be it. So, nung hindi sila makakuha ng permiso sa provincial government, nung less than 24 hours sa May 7 or May 6, beyond office hours na nagtanggap po yung sulat, sinabi na nila, sige Mayor, mag-apply na kami ng permit sa pangalan namin. But hindi nila pinrocess yung permit. So wala akong opportunity Mayor, to deny their own reapplication. Yes. Just for the record and just to clarify lang po yung mga binabanggit po ninyo, ilang araw po ba ang inaabot para po makapag-apply ng permit at saka yung mapunan po yung mga pangangailangan in terms of security? Kasi nga, we are mentioning here of personalities. So ang parang nag-suggest po sa inyo is the police side, no, na i-postpone. Hindi pala kina-cancel, pinapostpone nyo lamang po. Yes. Sige, sir. Ayun, hindi ko walang rule of thumb niyan. Okay. Sasabihin ko na lang sa inyo, isa sa pinakamalaking event doon sa lugar na gusto nila sa Boulevard, na yung tinatawag na Pantawan, is a public space na gusto nilang ang venue ng rally ay yung sa Brotherhood of Masons last year, 6,000, at inabot kami ng 2 months to coordinate with the provincial police, with the regional police, humingi kami ng
reinforcement or augmentation kasi sa dami ng taong magdadalo. Kung humingi pa nga sila sa amin ng mga barricades at portalets at yung mga ambulansya, sabi namin, sa ganitong oras, kapos tayo. We have to coordinate because we have to secure not just the personalities, VIPs, but yung buong yung mga tao magdadalo. Kasi sabi nila 20,000 daw dadalo. Sabi ko, yung 6,000 lang inabot kami ng 2 buwan. Pwede ba? It's not that simple. May traffic pa kami asikasuhin. I have to coordinate with our city health, ambulance, at iba pang mga pangangailangan. So sabi namin may mga yung prayer rally kasi pag may mga prayer rally sa mga permits na hinihingi. Opo. Sa amin normal yan meaning twice a month may prayer rally kami doon sa Pantawan, yung public space na may sinasabi. But not that big, it's a public park. Yes. Pero hindi ganun kasing laki. Normal lang yan. Normal lang yan. Hindi ganun kasing laki na 20,000 mayor yung binabanggit po na crowd na bit-bit, no, or magiging mangyayari nga po dun sa prayer rally or naganap nga pong prayer rally. It means kumbaga may mga iba pang considerations, mga kapatid, yun nga yung traffic kasi may mga comment po dito na hindi kaya pinapakita po na hindi handa mga pulis sa Dumaguete sakali may bigla mga pangyayari, or we are just saying na marami kasing considerations na dapat talagang isaalang-alang kapag may ganitong big crowd. Is that what we're saying, Mayor? Yes, correct. Hindi lang safety but preparation sa lugar na sa traffic. In fact, yung sa balikan ko yung Brotherhood of Masons, mga 6,000 to 7,000, sinuspend ko pa nga yung klase sa afternoon kasi sobrang traffic yan. So sinasabi ko, can you just please postpone and then inform your guests na hindi tayo matuloy sa May 7 kasi barely 3 days na lang. At tama nga naman, bumalik sila sa akin a day before, May 6, na hindi sila natuloy sa Freedom Park. Sa Freedom Park sila pumunta. Opo. At sinabi nila, hindi sila nakakuha ng pahintulot sa provincial government. So sinabi ko, at nung sumulat sa akin, after na sa office hours, hinintay ko na ipoprocess nila the following day. At may time pa sila nun May 7, on the day itself. So sila sabi nila, hindi naman nila pre-process. So sabi ko, I think pumunta na sila sa Freedom Park na hindi mangangailangan ng permit sa mayor. Ang Freedom Park kasi may batas na hindi na mangangailangan ng mayor's permit. But merong pahintulot o may permiso dapat sa may mag-ari o may mag-ari sa Freedom Park, which is the provincial government. Paano po yun? Pero natuloy pa rin. Nangyari na po yung rally nila, yung pocket rally nila, or sinasabi kong ambush rally, or parang naging flash mob nangyayari. Yes, in a way. Kasi from nung hindi sila natuloy sa Freedom Park, nagmarcha sila. Opo. Patungo sa Quezon Park naman na may pag-aari ng city. Opo. So, binigyan ko ng whatever was left of the rally is, pumunta sila doon. Maybe about 200 to 300 people. Na mas mababa sa inaasahan po na bilang. Sir, pero just for the record din. Opo, sorry. Sige po. In fairness to them, meron silang dala na truck, mobile stage. At meron pa silang red wall. Doon sa truck na dinadala nila, may sounds pa, may banda pa. So yun, natutuloy. Sabi ko sa mga tauhan ko, standby lang kayo sa ambulansya, standby kayo mga security, at para walang mga untoward incident na mangyayari. Tama. At safe naman sila. At totoo, the rally is behaved peacefully, wala namang untoward incident. At lahat ng mga nagsasalita, nakapagsalita. Opo. At walang... Opo. Sa awa ng Diyos, sige po. Walang nagdasal doon na speaker.
So, hindi talaga prayer rally. Pero sir, maganda manggaling din po sa inyo. Walang halong politika lang din po ang pagtanggi dun sa initial permit that they're asking. Quickly. Hindi, talagang wala. Okay. Talagang wala because I just informed them, reset mo. I-reset nyo lang. Kasi sa ngayon, barely 3 days na kayo humihingi sa akin ngayon na political rally pala ito. Hindi ito ordinaryo na prayer rally. Okay. Sir, kasi yung twice a month may nagpe-prayer rally sa namin, Boulevard. Sa public space namin, sa Boulevard. Opo. Yes. Mayor, other issue lang, mabilis lang po ito and siguro final question ko na rin po ito sa inyo. Nakatakdang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Dumaguete City on May 20 at balita po namin may special request daw kayo sa kanya. Baka you could share with us? Ano po ba ito? I was informed that President BBM will be in Dumaguete sa May 20 in relation to his Department of Agrarian Reform activity, distribution of CLOAS, about 2,000 CLOAS, okay, sa Negros Oriental. At may pending kasi sa Malacanang, may pending na bill na pipirmahan at na pumasa na sa both houses, House of Representatives and the Senate, yung Negros Island Region Bill. It will now, the Negros Occidental, Oriental, and Siquijor will now be administratively managed under one separate region. So yun ang pending na bill na hinihingi namin, kami mga taga Negros Oriental. Opo. At actually, yung One Island Region, kuha na yan na-implement na yan noong 2017, 80, si President Noynoy Aquino was President. Opo. Okay. At yung incumbency niya, mga 2020, kuha na yan 2016 to 20... Yes, sir. 2016 siya. Opo. At by executive order. Okay? So... Aabangan namin yan. Yes. Yung Negros Region. Nagiging one region na tayo sa na combine na yung Oriental at Occidental. Sige po. Maganda na yung sistema noon at nung si President Duterte naging presidente, ay nirepeal niya yung executive order ni President Noynoy Aquino. Sige at po. Bumalik tayo sa dating hiwalay, regionalization.